ng nais nyo na maipahayag sa bawat isa sa amin, ganun din sa buhay ko, Panginoon. Nawala dito po lumabas sa aking mga labi. Maraming salamat sa pagkakataon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, isa pong malakas na palakpak muli sa ating Diyos sa buhay. Aga sa kanong second service, medyo konti yung tao kasi ngayon pala marami nang pupunta. Ayan. So ngayon po tayo po ay nasa last Sunday na ng message natin, ng series natin na about sa toxicity, from toxicity to harmony, nurturing a healthy relationship with the Lord. So pinag-uusapan natin, though alam natin pag month of February, ang mundo pinag-uusapan about sa relasyon, syempre excited about sa relationship. Diba? And dito sa loob ng simbahan, gusto natin na relasyon pa rin pag-uusapan natin pero about kay God. So kung kamusta ba yung relasyon natin, yung connection natin sa Panginoon. Kaya nga po, dapat maunawaan natin na pinag-uusapan natin kung paano daw hindi nagiging toxic yung relationship natin kay God. So ngayon, gusto ko po i-share sa inyo, paano ba nagiging toxic ang isang relasyon. So una, tingnan natin, ano ba yung definition ng toxic relationship? Sabi po dito, yung toxic relationship daw, a toxic relationship refers to a relationship that is harmful, damaging, and detrimental to the well-being of one or both individuals involved. Or sa Tagalog, yan. So isang ugnayan na nakakasama, nakakasira, at nakakapinsala sa kalagayan ng isa o parehong individual na sangkot. Yan. Ito, yung toxic relationship daw po, ito yung klase ng relasyon na damaging sa buhay ng isang tao. Ano po, alam ko na majority siguro sa atin, pag sinabing toxic relationship, possible ang context natin dito ay romantic relationship. Yung sa boy-girl relationship, yung mga tao na in a relationship. Kaya yung common na nagiging context na. Pero po, yung toxic relationship, pwede to kahit sa anong klaseng relasyon na name it. Kung anong mga relasyon meron. Relasyon sa magkaibigan, sa family, sa workmates, or sa classmates. Name it, basta relationship yan, possible na maging toxic yan. Pero syempre kasi tayo, bilang majority mga kabataan, o mga hindi man kabataan, pero natin ang puso natin ay talagang bata pa. Diba? Madalas mas nabibigyan natin ng focus yung toxic na relationship about sa romantic relationship. So dito, mag-share po ako ng ilang mga bagay na signs para malaman natin na itong relasyon pala na ito, or kung saan pala ako involved, marahil, baka yun pala kung saan kayo involved o saan tayo involved na relationship, ay toxic na pala. Hopefully, hindi. Okay? So unang sign na toxic ang relationship, number 1, manipulation. Kapag sa loob daw po ng isang relasyon, mayroong manipulation na nangyayari. Kailan ba nangyayari na sa loob ng isang relationship ay may manipulation? So, kanina nga po, i-share ko sa kanila, kanina umaga sa kanong hapon, na isa sa common example ng manipulation ay kapag tinitake advantage yung feelings ng isang tao. For example, sa isang relationship, merong someone na, say, gamitin yung term na merong, di ba po may chance na, o may times, ang isang relasyon ay one-sided. Kailan ba nagiging one-sided ng isang relationship? Kapag yung isa talagang buhos sa pagmamahal, yung isa naman, chill lang. Sakto lang, di ba? Saks lang, ganyan. Pero kaya nga ang ginagawa ng isa, kung talagang minamanipulate, talaga, sige kung totoong yung pure pagmamahal mo sa akin, dapat bibilan mo ko ng ng ganito, ng ganyan. Okay, dapat kung talagang mahal mo ako, bibigyan mo ko palagi everyday, gusto ko may flowers ako. Kaya, kung talagang mahal mo ko, dapat hindi mo mawala yung good morning, good afternoon, saka good night. Kailangan kompleto yun, ha? Alam mo yun, parang tinitake advantage yung feelings mo doon sa tinitake advantage ng isang tao yung feelings mo para sa kanya kasi nga, manipulate ka niya dahil doon sa feelings na meron ka. So, yun po yung example ng manipulation. Okay po, kung sakali man na ganito yung relasyon na kung saan kayo involved, check nyo na yan. Sa relationship, kung mayroong manipulation nangyayari, baka nagiging toxic na. Second naman, sabi po dito, extreme jealousy and possessiveness. Yan. So, doon muna tayo sa selos. Kailan po ba, sino po dito naka-experience na magselos, taas mong kamay? Okay, so maraming salamat po sa mga honest. Siyempre, normal na naman sa isang tao magselos di ba? Pero yun nga, ang problema dito kapag extreme. Pag malala na. Sabihin kapag kumbaga sa extreme, hindi na, above normal na. Yung pagiging seloso or selosa. Okay, tanongin natin, Kuya Glenn, sa tingin niyo po kayo, yung MC natin ngayon, tanongin natin. Sa tingin niyo po, kailan po nagiging extreme yung pagsiselos? Ayaw, sige. Mike daw po, Mike. Hello, ayan.
Kapag papatayin ko na yung pinagsasalusan ko. Ayun, karami. Oo nga, totoo naman. Totoo naman. Di yan nasabi kanina. No, kapag sa tindi ng selos mo, kaya mo nang manakit. Na parang gusto mo nang makasakit ng tao no? Grabe to. Yung, alam mo yun, parang hindi sinasadya, nadikitan lang ng konti yung iniirog niya. Parang alam mo yun, kumukulo na yung dugo. Ba't mo dinikitan niya? Anong karapatan mo para dikitan siya? Parang yung mga ganun. So, extreme jealousy. Maganda example ni Kuya Glenn. Gaya naman sa possessiveness, sa tingin nyo, kailan nagiging possessive ang isang tao? Sige, tanongin naman natin si Kuya IC. Kuya IC, kailan po ba nagiging possessive ang isang tao? Pag nakakasakal na siya. Nakakasakal, okay. Paano ba yung nakakasakal? Yung, grabe naman. Yung tipong bawat galaw mo na lang na nakikita niya, napapansin niya, parang lahat na lang pinupuna niya. Pinupuna, okay. So madalas po dito sa possessiveness, yung kapag kailangan, alam mo yun, parang every details ng life mo, kailangan updated siya. Pag hindi mo siya in-update, mararamdaman mo na iba na yung timpla ng toyo niya, di ba, no? Kumukulo na yung ulo niya. Kasi nga hindi ka nag-update eh. Diba? 5 minutes hindi ka nag-update. Ano nangyari? Parang grabe, 5 minutes. Hindi pwede nag-CR lang ako. Pero alam mo yun, di kita naramdaman ng 5 minutes. Saan ka nang galing? Diba? Anong ginawa mo? Sinong iba mo? Wala na. Dami na naisip. No? Naging overthinker na. Saka minsan niya sa possessiveness, ito yung pakiramdam na, kaya ito mararamdam mo kung possessive ka, yung hindi ka makahinga pag wala siya. Ikaw mismo nagsasaka sa sarili mo. Diba? Yung parang ang hirap nang hindi ko siya nakikita, kailangan lagi siya nasa tabi ko. Bawal na mawala siya sa tabi ko. Yung ganun. Sino po na-experience ng possessiveness? Meron po ba? Amen. So wala po nga amin, bawal umamin. Next po. Ayan, ito naman, isolation. So, yung isolation naman po, ito yung about sa isang relasyon na, halimbawa po, kapag let's say si partner A, pumunta sa kaibigan niya, pumunta sa friends niya, friends niya, kaibigan niya, parehas lang, sa family niya, o kaya sa mga, let's say yung mga external support system ng life niya. Diba? Pag pinupunta niya yung mga tao na itong si partner B, nakakaramdam ng inis, ng sama ng loob, na bakit siya pupunta doon? Hindi ba pwedeng ako na lang yun? Hindi ba pwedeng ako yung kaibigan niya? Hindi ba pwedeng ako yung support system niya? Balang araw, ako rin naman yung kapamilya niya. Alam mo yung gano'n, na gusto niya, to the point na pinaparamdam niya sa'yo na sumasama yung loob niya, kaya ikaw mararamdaman mo na parang, ay, dapat ba dumistansya ako sa kanila? Parang gano'n parang to the point na may isip mo, marirealize mo na parang dapat siya lang yung mundo mo. Okay, paparealize niya sa'yo na dapat ako lang ang mundo mo. Sa akin lang dapat umiikot ang life mo. Wala nang ibang tao. Dapat ang kilala mo lang tao sa mundo, ako lang. Ganon yung isolation. Kaya po kapag nararamdaman natin niya sa isang relasyon, ay, nagiging toxic na po kapag ganyan. Kapag may isolation na nangyayari. Next naman po, pang-apat, yan yung gaslighting. Ito, higing common tong term na to, kaya ginamit ko ngayon. So pag gaslight po, actually yung gaslighting, medyo rin po siya, under din siya ng manipulation. Yung sa gaslighting example nito, limbawa, si partner A may nabanggit na masakit na salita kay partner B. Sabi ni partner B, partner, yung sinabi mo sa akin, mukhang na-hurt ako dun. Sabi naman ni partner A, grabe ka naman, napaka-sensitive mo, simpleng bagay lang. Pwedeng ganun yung sabihin niya, o kaya pwede niya sabihin na, wala naman ako sinabing ganun Akala mo lang yun, imagine mo lang yun. Parang alam mo yung ulit-ulitin niya yung ganun kasing routine na may mga bagay siya na nagawa sa'yo na nasasaktan ko, nahihirapan ka, pero pinapamukha niya na wala lamang problema. To the point na magiging mangyayari, ikaw pa pala yung problema. Parang ngayon, parang niisip mo, valid ba yung nararamdaman ko na ganito dahil sa sinabi niya sa akin, ganito yung nararamdaman ko. Parang natatakot ka tuloy mag-open up, nagiging anxious ka na kapag sinabi ko sa kanya to, baka ako na naman yung mali, parang wag na lang. Ngumingiwi si Francis, hindi ko alam kung bakit. Joke lang. Ayun po yung gaslighting na parang parang kino-question yung isang bagay na about sa'yo, it's either pwedeng totoo o hindi. And then, sa last, yung unresolved conflicts, yung mga problema na hindi nasusolusyonan. Gusto ko po magtanong sa mga sa mga pamilyado na sa loob ng simbahan, yung mga kasal na po. Yan. Gusto ko po magtanong sa inyo, based po sa inyong experience, kailan po kaya ano po kaya ang rason kung bakit hindi inaayos ang isang problema sa loob ng isang relasyon? Nag-gets yung tanong ko. Sa loob po ng isang relasyon, bakit po kaya hindi pinipili na ayusin yung problema? Sige, tanongin po muna natin di ko lang kung sino si March ba o si Kuya Atan pero sige, si Kuya Atan.
Ano, Kuya Tan? Sa tingin mo, Kuya Tan, kailan po, bakit kaya nangyayari na sa loob ng isang relasyon, hindi pinipili na ayusin yung problema? Anong dahilan? Huwag mo tingnan si Ate Marge. Oh, sige Marge, si Ate Marge na lang daw. Baka daw mas marami kang hugot. Ay. Ba't hindi sinusolve? Oh, anong reason? May dahilan. Ano kayang possible na dahilan? Bakit ayaw ayusin yung problema sa loob ng isang relasyon? Sa tingin mo, Ate Marge? Na-experience nyo na ba? Hindi ko lang alam. Hindi mo lang sure. Okay. Baka hindi ka aware, no? Wala. Wala. Okay, nice. Mahirap kasing tanungin pag wala namang problema. Mahirap pag public. Mahirap i-public. Kahit hindi about sa inyo, okay lang. Magbigay ka lang ng example. Wait, sige Kunyari, ulit, hindi kayo. Sige. Ano nga ulit? Sorry. Magbigay ka ng senaryo. Bakit? Anong rason? Bakit sa loob ng isang relasyon, hindi inaayos yung problema? Parang ini-ignore na lang. Kunyari, may nangyaring problema, i-ignore na lang. Anong Pride. reason? Okay. Pride. Okay, pride. Okay. Sige, tanungin naman natin si Tatay Jerry. Tatay Jerry. Sa tingin niya po, Tay, bakit po kaya? Nay, huwag niyong kukurutin si Tatay Jerry, ha? Huwag niyong kukurutin. Ay. Ayoko po maging reason ng conflict. Parang awan niyo na. Dahil siguro sa akin, experience, ayokong maka-offend, gano'n. Okay. Possible. Okay, kaya para minsan, papalipasin na lang. Sige, Sige, last natin si Nanay Gemma. Nanay Gemma. Nay. Pakiulit ng tanong. Sa isang relasyon, kahit ako nalilito rin sa tanong ko eh. Sa isang relasyon po, bakit po kaya pinipili na huwag ayusin yung problema? Siguro yung pag hindi nyo na mahal ang isa't isa, ayaw nyo na. Ganun. Maraming salamat. Pablapakan po natin ating mga nanay at tatay. Maganda yung punto. Sige, talangin daw po natin yung di ko sure kung single or double siya. Tanongin natin si Dada. Dada, sa tingin mo, bakit kaya hindi pinipili na ayusin yung problema sa isang relasyon? Kunyari, hindi tayo naka-live, hindi niya makikita. Sige, Jordan Reambonanza. Joke lang. Go. Siguro kuya siguro wala na yung ang tawag dito, yung true love. Doon sa kumbaga parang normal na lang sa kanila kasi andun na sila hindi na sila pwedeng umalis doon. So parang for the sake na andun lang sila at makita lang nila isa't isa, kahit na nahihirapan na sila at nasasaktan, hindi rin nila isa-solve. Okay. Sige po, palakpakan po natin si Kuya Dada. Hindi ko alam kung totoo. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po, based on experience ba, alam niyo po, doon sa na-search ko, totoo po, tama naman po, may punto po yung sinabi ng bawat isa sa atin. Pero isa po sa gusto kong highlight doon sa aking na-research, na ang reason daw po kung bakit sa isang relasyon, hindi pinipili na ayusin yung problema. Kasi ginagamit na pangbala. Ginagawa ng listahan para pag gusto niya niyang umexit doon sa relationship, pag gusto niya nang i-end yung relationship, meron siyang dahilan. O, di ba? Tatapusin na yung relasyon. Ganito ka, alam mo ba? Paggising sa umaga, hindi ka natututbrush. Diba? Yung mga ganun, nag-iisip ng mga problema, iniisa-isa mo yung problema niya. Alam mo, ganito ka. Kaya hindi mo ako masisisi ba't gusto ko nung i-end yung relationship natin. Kaya pala ayaw ayusin yung problema kasi naghahanap ng dahilan. Pag ginagamit ng dahilan. So sabi mo sa katabi mo, now I know. Ngayon alam na natin. So yun lang po, mga examples lang po ito kung kailan po ang isang relasyon ay nagiging toxic. Okay po, sige po. Listan nyo lang. Sige, yung mga hinanakit nyo, mamaya nyo na po ibulaslas. Joke lang. Ito po mga pinakita ko. Ilan lamang sa mga signs kung isang relasyon ay nagiging isang toxic na. Kaya dapat po maging aware din tayo. Tandaan po natin, hindi lang tayo lagi ang biktima, minsan tayo ang suspect. Baka mamaya, tingnan natin, baka tayo nagiging reason ng ganito. Na tayo na pala yung nagiging manipulative, tayo pala yung extreme na magselo, sa possessive, di ba? Tingnan natin mabuti. Ngayon, sige, next slide. Ngayon nga, dahil ang topic natin for this month, about sa relasyon natin sa Panginoon, ang tanong naman, kailan naman nagiging toxic yung relationship kay God? At alam niyo po ba, ako'y naniniwala, hindi pala basta naniniwala, na ito ang katotohanan,
na malabong si Lord na maging dahilan kung ba't magiging toxic yung relasyon natin sa Kanya. Imposibleng si Lord niya, binigay niya lahat para sa atin eh. So, imposible na si Lord na maging toxic. So, ngayon ang tanong, kailan tayo nagiging toxic kay Lord sa relasyon natin sa Kanya? Okay po, yung mga bagay na nilagay ko po dito, ito po ay base po sa aking experience. Wala po akong gustong patamaan or pasaringan. Kung sakali man na nakarelate ka doon, parehas tayo, Brad, sis. Diba? Na-experience natin yung ganung bagay. So, pa-correct tayo kay Lord. Amen po ba? Amen? So, wala po akong gustong patamaan. Yun po, katulad ng sinabi ko kanina, experience ko lang din to. So, share tayo ng experience, magpo-correct tayo kay Lord. Okay, number 1. Tayo ay nagiging toxic kay Lord kapag when we are always sorry but never sorry. Lagi ka na lang sa sorry kay Lord. Wala namang problema mag-sorry. Okay nga yun eh. Pag meron tayong nagawang pagkakamali, lagi tayo lumalapit kay Lord, sorry, ganito yung nagawa ko, ganito yung ganyan, yung mga nagawa kong pagkakamali, patawarin niyo po ako. Okay nga po yung ganung bagay. Pero ang problema, kapag hindi totoo, diba? Always sorry but never sorry. Hindi talaga totoo sa puso yung pagre-repent. Diba? Alam mo yun na, sinabi mo kay Lord, Lord, promise, hindi na ako mangungupit ng piso, Lord, promise, hindi na. Kasi gagawin ko ng 5. Parang alam mo yun, tataasan mo na pala, level up. Para alam mo yun na meron kang ginagawa kay Lord na minsan pinapalipas mo lang yung araw, yung linggo, ang buwan, pero ulitin mo ulit. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Sa relasyon natin kay God, dapat po tayo, kapag tayo ay humingi ng sorry kay Lord, siguradong totoo sa sarili mo, pabaguhin mo na talaga. Amen po ba? Pangalawa, always talks but never listens. Ito yung mga tao ito yung sitwasyon na minsan tayo po ay, ang galing natin humingi kay Lord, pero kapag si Lord na may pinapagawa sa atin, hindi tayo marunong makinig. But Lord, Panginoon. Diba? Ang dami mo nang hiningi kay Lord, pero pag si Lord na nag-request, wala na. So may mga pagkakataon po na tayo po ay nagiging ganyan kay God. So sana po, diba, wag po tayong maging ganun sa ating Panginoon. Diba? Wag po tayong maging toxic sa relasyon natin sa Kanya. Pangatlo, present in bad times but absent in good times or vice versa. So minsan po tayo nararanasan yung ganito kapag matindi pinagdadaan natin kay Lord, mas lalo tayo nagiging eager na lumapit sa Kanya, which is walang problema. Dapat nga, mas lalo tayo lumapit sa Kanya kapag problemado tayo. Pero ang problema kasi minsan, kapag okay na yung problema, wala na rin tayo kay Lord. Hindi niya na tayo nakikita. Lord, okay na ako, solve na yung problema ko, pwedeng absent muna ako. Hindi mo lang ako papakita ng mga ilang araw, ilang linggo. Kasi okay naman ako, Lord eh. Nag-guess po ba yung gusto kong sabihin? Diba? Minsan po nagiging ganun tayo. Which is dapat sa relasyon natin sa Panginoon, kailangan consistent. Diba? In good times or in bad times, dapat present palagi. Amen po ba? Minsan po, ganun din pag good times. Yung kapag, ikaw naman, alam mo yun, feeling blessed ka talaga, okay yung nangyayari sa senaryo ng life mo, talagang nandun, mas lalo kang eager na mag-worship kay Lord. Kaso nung dumating yung problema, anong linyahan natin? Kuya, ate, pastora, wala muna ako kasi problemado eh. Kailangan ko muna magpalipas ng oras. Kailangan ko muna ganito, ganyan, kasi matindi pinagdadaanan ko. Kung talagang matindi pinagdadaanan natin, dapat si Lord ang nilalapitan natin. Amen po ba? Diba? Kasi alam natin si Lord ang ating provider, ang ating all-knowing God, all-powerful God, nothing's impossible to Him. Kung ganun pala si Lord, ba't ka lumalayo sa Kanya kung siya pala makakatulong sa'yo para ma-resolve yung problema mo? Kaya nga po ulitin ko, in good times and in bad times, dapat consistent tayo kay Lord, lalagi present sa Kanya. Amen? Amen. Wala naman nagagalit sa akin. Wala naman. Okay. Palakpakan natin si Lord. Next. Fast in eating, fellowship, but slow in prayer and fasting. Medyo specific yung binibigay ko dito, pero meron po akong gustong i-emphasize yan. So sa atin po, ang gusto ko i-point out dito, madalas po, marami sa atin ang mahilig sa happenings. Pero pagdating sa sacrifices para kay Lord, absent. Wala, hindi mo mararamdaman. Halimbawa, kapag ano ba mga happenings sa church? Kapag, halimbawa po, merong Christmas party. Siyempre, Christmas party yan. May kainan, may games, may premyo, may raffle. So, present. Kaya, pag merong anniversary ng church, kaso ngayon sa anniversary ng church, wala nang kainan eh. Pero kasi syempre, dahil happenings yun, kailangan present ka, lalo sa mga kabataan, di ba, kapag may special number sa anniversary ng church, diba, kailangan, yung dating di mo makitang active, nagiging active eh. Bakit kasi? Anniversary. Pero tinan mo, after anniversary, kuya, ate, busy ako sa school, may project, ganito, ganyan. Pero nung pagsasayaw, talagang ready, kapag arte, ready, kasi may happenings. Gusto makasakripisyo sa mga bagay na alam mo yung kasiyahan. Halimbawa pa, example pa sa
Sports fest. Pag merong sports fest sa atin, kapag basketball, badminton, name it, ano yung mga, ano natin dito, sports fest, yung mga kabataan dumadami. Kasi, happenings eh. Kasiyahan. Pero kapag evangelism sa school nila, kung sino naghahanap yung evangelism department ng available, walang available. Conflict po sa time namin. Kasi po, ganitong oras yung klase namin. Pero kapag merong happenings, okay lang po hindi pumasok. Minsan lang naman to eh. Okay lang po. Saan po ba tayo pupunta? Saan po ba swimming natin? Sige po, sama tayo dyan. Minsan lang naman tayo absent. Ay, pagdating sa happenings, ang galing natin. Pero pagdating sa sacrifices, yung totoo talagang gawain para kay Lord. Yung talagang para sa expansion ng kingdom ni Lord, hindi na tayo maramdaman. Kaya kahit para sa discipleship, kahit para na lang sa atin minsan, yung growth natin, minsan tayo pa mismo yung absent. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Kung tayo po yun, sabihin natin, amin lang ng amen. Amen po ba? Amen. No? Panghuli, yan, optional but not priority. Yan. So tayo po si Lord ay, nagiging toxic tayo kay God kapag pinapakita natin kay Lord na optional lang siya sa atin. Paano natin masasabi na, alam mo, magpipray ka, Lord, wala na akong ibang kayang gawin, ikaw na lang, Panginoon, ang kailangan ko. Ayun pala, sabihin nila, okay tamo, ginawa mo na lahat. Last option ako. Diba? Kung kailan hindi mo na kaya sa kakalalapit sa akin. Alam mo namang sa simula pa lang, kaya ko yan. Diba? Alam mo yun, nakita ni Lord sa atin kung si Lord ba talaga ang priority natin o option lang natin siya. Minsan, alam mo yun, kapag merong, kapag feeling mo kaya mo, hindi mo naisip si Lord eh. May mga bagay sa buhay mo na sa tingin mo, ako na muna, kaya ko naman to, kahit hindi na muna, wala na muna si Lord, okay lang. Pero kapag may problema, nasakalalapit sa Kanya. O minsan, may mga bagay na kailangan magsakripisyo para kay Lord. Pero Lord, tatamaan ba? Tatamaan yung trabaho, tatamaan yung school. Okay, tatamaan naman yung mga mahalaga sa atin. Minsan, dahil hindi natin priority si Lord, optional lang siya, okay lang muna na hindi tayo magpakita kay Lord. Parang related nga dun sa present in bad times, but absent in good times. Ito pong 5 na to, na pinakita ko sa inyo, ito ba yung mga nagiging actions natin? Na may times we need to admit and acknowledge na, Lord, naging ganito po ako. Sorry, Lord. May mga pagkakataon po pala na sa relasyon ko po sa inyo, ako po yung naging toxic. Minsan tayo mismo yung gumagawa ng para naman maging hindi maayos yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po, sige, next slide. Sabi po dito, an expression of true love within a relationship will never be toxic. Tama po. Yung pag-express ng totoong pagmamahal sa loob ng isang relasyon, kapag na-express pala doon yung pagmamahal, siguro malaki ang tsansa na lalo na kapag both parties ay meron nag-express ng true love, malabo maging toxic yung isang relasyon. Diba? Ano po sabi sa 1 Corinthians 13? Diba? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It does not envy, it does not boast. Diba? Binabanggit doon kung ano yung totoong pagmamahal sa 1 Corinthians 13. Sa mga di pa nakakalam, basahin nyo 1 Corinthians 13. Doon binanggit ni Lord, ano ba yung totoong pagmamahal? At dito, kung gusto natin maiayos, sige Pep, kung gusto natin maiayos yung relasyon natin kay Lord, dapat, katulad nga nung nakita niyong tanong kanina, sige Brad, ayan, di ba? Dapat alam natin kung ano yung love language ni Lord. Pag sinabi natin love language, siguro to give you an example, meron pong iba ang love language nila ay words of affirmation. So for example, mababalidate nila, mabiverify nila na yung na totoo yung nararamdaman mo para sa kanila kapag nagsabi ka sa kanila ng I love you palagi, araw-araw. Wala nang problema doon. Kaya sinasabi mo, oy, alam mo ba, ikaw ang pinakamagandang babae kapag nakapikit ako. Diba? Ikaw ang pinakamagandang babae sa lahat. Diba? Ikaw, alam mo yun na, ikaw na lahat. Yeah. Yung parang alam mo yun, mayroong ibang mga tao na sila ay nararamdaman nila na talagang mahal mo sila kapag nakakarinig sila ng magandang compliment. Complimenting words, diba? Yung words of affirmation. Meron naman pong iba kapag through physical touch. Pero pag ibang gano'n na, mas na-feel nila na totoo yung pagmamahal mo sa kanila kapag na-experience yung holding hands, o kaya yung akbay, or yung hug. Yung physical touch, doon nila mas nararamdaman yung love. Meron pong iba gano'n yung kanilang love language. At meron naman pong iba, yung love language nila ay giving gifts. So kahit simpleng bagay, mahal man or maliit na bagay, basta meron kang binigay, para sa kanila tuwan-tuwa na sila sa ganung bagay. Kahit sabihin natin, simpleng lechong baka lang yung tigpipiso na chicharon, basta binigay mo siya, masaya na siya. Kasi giving gifts nga yung kanyang Lalo na kapag something extravagant yung ibibigay natin, mas lalo siyang natutuwa. Ayun nga, depende yun sa tao.
Kaya nga dapat sa atin, alam natin kung ano yung love language natin. Ngayon, ang tanong ko nga sa inyo, sa bawat isa sa atin, ano ba ang love language ni Lord? So, okay, tanongin natin, sino ba? Si Kuya Jason. Kuya Jason, sa tingin mo, Kuya Jason, ano ang love language ni Lord? Ano ba ulit? Communication, okay. Maraming salamat. Dito naman po, tanongin natin, sige, Kristana, anong love language ni Lord? Obedience, okay. Dito naman po sa mga nanay, si Tatay Mario, tay, para sa inyo, tay. Love language ni Lord. Sa tingin niyo po, ano po? Paano niyo po ma-express yung love niyo kay Lord? Sa pamamagitan ng ano po? Love your neighbor, okay? Loving your neighbor. And then last po dito, sino pa pwede natin tanongin? Sige po, si Ate Jane. Ate Jane. Okay, words to words, okay. So through prayer, ganyan, pwede ba? Okay, adoration, mga ganyan. Okay. So ito po, ang love language ni Lord ay, next slide, obedience. Mabe-verify ni Lord. Mapapakita mo kay Lord na talagang mahal mo siya kung marunong kang mag-obey. Marunong kang sumunod sa salita niya. Yan. Kaya nga 'di ba sa 1 Samuel, sinabi ni Samuel kay Saul, obedience is better than sacrifice. Si Lord, yes, matutuwa marahil si Lord kapag nagpakita ka ng mga efforts, nagsakripisyo ka ng oras, ng panahon, ng pera para sa Kanya, malaki ang chance matuwa si Lord. Pero, hindi pa rin matutumbasan nito yung obedience mo sa Kanya. Yung kapag tayo ay marunong mag-obey kay Lord. Dito talaga mararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. Kasi nga sabi, ito yung main verse natin ngayong araw. 2 John 1:6, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Diba? Malinaw na ito ang love language ni Lord na sumunod sa Kanya, lumakad ng may pagsunod sa Kanya. Nga po ngayon, ang ating title na pag-uusapan ay Walk in Obedience. So dito po sa pag-uusapan natin, meron po tayong tatlong bagay na titignan natin. Sige, next slide. Titignan natin na paano ba tayo daily na makakalakad in obedience kay Lord. So number 1, meditating God's words. Number 2, be surrounded by a godly community. And then number 3, giving up your own way. So ito yung tatlong bagay na pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin matutulungan ng sarili natin na tayo ay mas maging lumakad kay Lord ng may pagsunod. Amen po ba? Ready na po ba tayo makinig? Palakpakan nga po natin si Lord. Number 1, meditating God's words. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Dito po sa loob ng simbahan, alam ko majority sa atin aware na tayo, we are encouraging and every one of us should do our daily devotion. Magbabasa tayo ng Bible. Ako, sa akin po ang pattern ko, magbabasa ako per day, magbabasa ako isang chapter. And then from that chapter, mamimili po ako kung anong passage na si Lord nangungusap sa akin. I will pray, Lord, within this chapter, ano po ba yung, saan ka po nangungusap, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa akin. And then, after ko ma-identify, susulat ko sa notebook ko yun. Susulat ko anong book, anong chapter, anong verse, and then susulat ko buong passage. Then, minsan naglalagay pa po ako ng title. Ito po, pattern ko lang po ito. Naglalagay pa po ako ng title para yun yung pinaka-context ng gustong sabihin sa akin ni Lord. Nilalagay ko ano yung mensahe sa akin ni Lord, ano yung pangako niya sa akin, ano yung commands niya sa akin, and etc. Ginagawa natin yung daily kasi gusto natin na tayo, diba, sa relasyon natin sa Panginoon, sa pagbabasa natin ng salita niya, hindi lang basta-basa. Gusto natin talagang, alam mo, ninanamnam mo bawat words. Na gusto mong makuha talaga kung ano yung gustong ituro sa ni Lord. Kasi minsan, di ba, sa school, halimbawa, pag sinabi ng teacher, basahin niyo yung chapter 1 ng ganitong book. Kinabukasan, pag tinanong ka, anong nabasa mo, pwedeng possible na wala kang alam. Possible na hindi mo naintindihan. Bakit? Kasi binasa mo lang, pero hindi mo ninamnam. Hindi mo mineditate. Kaya nga po sa atin dito, hindi lang basta pagbabasa. Gusto po natin nabawid sa atin, talagang alam mo yun, suriin mo mabuti na may binabasa mo. Hindi para kay pastor, hindi para sa church, hindi para kay leader o kung sino man. Para kanino? Para sa sarili mo. Kasi yun yung tutulungan, kung paano ka tutulungan ni Lord eh. Yung may ayos ka, nakalagay dun sa Bible. Kaya may times po, may mga tao na sila po ay resistant magbasa ng Bible. Sila po ay, parang alam mo yun,
hindi talaga sila totally encouraged na kailangan magbasa ng Bible. So meron po mga dahilan kung bakit ganun, pero magbibigay lang po ako ng isa. Sige po, next slide. Meron po ako ikukwento sa inyo. Ayan, so The Singing Canary and The Sparrow. Familiar po ba ka sa story? Ano po ito child story siya. Lately ko lang din nalaman nung nag-search lang ako. Meron po ba familiar sa atin? Kasi kung meron po kayo na magkwento. Joke lang. Ayan po. Ito po, yung story nito. So meron pong, sige, next slide. Yan. So imagine na malaki yung cage. Kasi dahil malaki yung cage eh. So meron pong isang canary na mahilig kumanta everyday. Magandang kanyang boses. So ako hindi na ako kakanta. Yung canary, imagine na lang kumakanta yung canary. Every morning kumakanta siya. Tapos dahil mahal siya ng amo niya, binibigyan siya palagi ng masustansyang pagkain. Busog siya sa protina. Di ba ang ibon, anong common na kinakain ng ibon? Di ba mga worms, caterpillars, so binibigyan siya ng maraming ganun. Yung binibigay sa kanya na worms sa caterpillar, take note, kinukulture pa yun. Kailangan niyo ibibigay sa kanya malinis. Kasi nga, mahalaga siya dun sa amo niya. Talagang ibibigay sa kanya na kahit caterpillar or worm yun, kailangang malinis din para maging healthy siya. Tapos, yung iniinom niya na tubig, ito matindi, itong iniinom niya ng tubig, Gatorade. Kasi kung di Gatorade, Pocari Sweat. Kasi nga kailangan healthy siya. Diba? Pero di ko lang kung buhay pa siya kapag uminom siya ng ganun. Pero ayun po. To-exaggerate lang, pero yun nga kasi nga, para maging healthy yung katawan ni Canary. Kasi ganun siya kamahal. VIP treatment siya sa amo niya. Tapos, di ba po ang mga ibon, pag naliligo yan, nagtatampay sa tubig. Para konting basa-basa lang. Yung nilalagay ng amo niya na pampaligo, hinahaluan pa po yun ng special powder na may solution. Pag nagtampay sa doon yung ibon, yung mga microorganisms dun sa katawan niya, mamamatay. Para talagang, alam mo yun, kung may garapata man yung ibon, di ko sure kung meron pulgas, di ko alam kung ano man meron sa katawan niya, mawala. Kailangan para healthy siya, inside and out. Ganon ka-VIP yung treatment sa kanya. Kasi nga, kaya maganda rin ang kanyang boses. Ngayong one day, next slide, merong isang sparrow na dumapo sa may bintana at in-approach yung canary. Sabi nung sparrow, magandang umaga, Ginoong Canary. Sabi naman ni Sparrow, magandang umaga, Ginoong Sparrow. Sabi nung, tas napapangiwi yung Sparrow. Nataka siya, bakit? Sabi nung Sparrow, ang ganda naman ng kulungan mo, ang laki. Mukhang matibay. Tapos yung mga kinakain mo, mukhang masarap pa. Yung inumin mo, kundi Pocari Sweat, Gatorade. Ay, buti ka pa. Tapos yung pampaligo mo, talagang malilinis yung buong katawan mo. Ayos pero sayang. Tataka ngayon yung canary, bakit? Sabi niya, bakit, Ginoong Sparrow, bakit? Sinabi mo, ang ganda na experience ko. Bakit nasabi mo, sayang? Ang ganda nga na experience mo, kaso nakakulong ka naman. Parang naman di katulad ko. Diba nakakalipad ako, kahit saan ako pumunta, kaya akong makapunta. Kasi di naman ako nakakulong eh. Kahit pumunta ako sa pinakamataas na kaya akong abutin, mapupuntahan ko yan. So sa pinakamababa na kahit anong lupa, pwede kong lapagan. Kasi hindi ako nakakulong kagaya mo. Nung narinig yun ni Canary, nalungkot siya. Umalis na ngayon si Sparrow. Kasi nainis niya na siya si Canary. So, okay na siya. Happy na siya doon. So, umalis na siya. So, si Canary, nalungkot ng gusto. Na-imagine niya, nga, no? Nakakulong pala ako. Yan yung naisip ni Canary. Tapos, kinabukasan, hindi na siya kumakanta kasi nga malungkot siya. Binigyan siya ng caterpillar, ng worm. Binalatan niya ng buhay, pero hindi niya kinain. Tapos, yung Gatorade na binigay sa kanya, pinapakuluan niya na, hindi niya na iniinom. Tapos yung tubig na pampaligo sa kanya, tinatapon niya na lang. Kasi nawalan na siya ng gana. Parang nawalan siya ng gana sa life. Kasi feeling niya nga nakakulong siya. Kasi nga nasa loob siya ng cage. Lumipas ang ilang araw na gano'n yung nangyari. Binisita ulit ni Sparrow si Canary. Pagdating ni Sparrow, magandang umaga, Ginoong Canary. Sabi naman ni Canary, hello. Diba? Kasi malungkot na siya eh. Parang isip nandito ka na, mga inis ka na naman eh. Yeah, mukhang na-realize mo na, sabi ni Sparrow, mukhang na-realize mo na nakakulong ka. Gusto mo ba, buksan natin yung kulungan mo, labas tayo. Sabi ni Sparrow. Hindi natuwa ngayon si Canary. Sige, parang gano'n, masaya siya kasi makakalabas siya. So lumapit yung Sparrow dun sa may pintuan ng cage, kinakalikot niya para mabuksan. Tapos habang kinakalikot ng Sparrow, biglang may lumundag na pusa, kinain ng buo si Sparrow. Nagulat si Canary kasi first time niya makakita ng minurder na ibon. Kasi usually, alam niya, fried chicken lang. Pero nagulat siya, buhay, pinatay. Di ba? Parang nagulat siya. Hindi niya mapagtanto kung ano yung nangyari. Parang biglang-bigla talaga siya. Yung pusa, nag-aabang lang mabubuksan yung cage niya. Nakita ngayon ng pusa nung kinain niya na yung Sparrow. Sabi ng pusa, ngayon alam ko na kung paano buksan yung cage mo. Ngayon makakain na kita.
May mga pinatawakan ng gusto ng amo natin, nakakainin na kita ngayon. Parang gano'n yung naisip ng pusa. Ngayon, kinakalikot na niya yung cage para mabuksan, para makain siya. Tapos si Canary, syempre, wala na siya magawa. Nagpipray na siya, Lord, kunin niyo na yung pusa, Lord. Ganun. Tapos dumating yung buti na lang dumating yung amo, nakita niya kinukuha yung si Canary, kinuha ng amo yung pusa, binato sa bintana. Buhay pa yun kasi siyam buhay nun, di ba? No? Diba? Kasi buhay pa yun. Pero syempre yung pusa, flexible, kahit italo po yun sa pinakamatas yan, parang hindi bumagsak parang wala lang, di ba? No, kapag siya. Kaya huwag kayo mag-alala, buhay pa yun. Ngayon tuwang-tuwa si Canary, na-realize ngayon ni Canary, hindi ako nakakulong. May protection sa akin ng amo ko, kaya ako nasa loob ng cage. Kaya ako nandito kasi pinoprotektahan niya ako, hindi niya ako kinukulong. Alam niyo po, merong ibang mga tao, kaya ayaw nila magbasa ng Bible. Iniisip nila, kapag nalaman ko yung salita ni Lord, kapag nagbasa ako ng Bible, baka malimitahan ako sa mga dapat kong gawin. Baka hindi na ako totoong maging malaya. Sabi ng salita ni Lord, next slide. 1 Corinthians 10:23, we are allowed to do anything, so they say. That is true. Totoo, diba? Kaya natin gawin kahit anong gusto natin. Pwede naman. Diba? But not everything is good. Pero, hindi lahat ng pwede natin gawin ay makakabuti para sa atin. Hindi ibig sabihin na allowed ka, dapat. Amen po ba? Hindi porket na sinabi na pwede mong inumin, iinumin mo. Hindi porket pwede mong tikman, titikman mo. Hindi porket na pwede mong kainin, kakainin mo. Hindi porket na pwede mong gawin, gagawin mo. Kasi, yes, everything is allowed, but not everything is good. Diba? Hindi lahat ng bagay makakabuti para sa atin. We are allowed to do anything, but not everything is helpful. Or sa iba pong verse, ang ginamit po na version ng word is beneficial. Totoo naman, malaya tayo. Pwede natin piliin kung ano yung mga gusto natin gawin. Pero dapat, meron kang limitations. Kasi tandaan natin yung limitations na yun, yung restrictions na yun, hindi para pigilan ka maging masaya. Hindi para pigilan ka sa sa tingin mo na magpapasaya, kundi para i-guide ka lang. Diba? Anong tawag ni Lord dito sa ganitong bagay? Diba? Yung mga nababasa natin sa salita ni Lord, ito yung disiplina niya sa atin. Next slide. Kaya nga po, yung iba, ang ayaw talaga nila yung disiplina sa Bible. Kaya minsan medyo parang nire-reject nila yung salita ni Lord. Kasi ayaw nila nung disiplina na dapat nilang gawin, na dapat ayusin, o kayo na dapat ihinto. Minsan ayaw natin gawin kasi ayaw natin madisiplina. Pero ano ba sabi ng Bible? Bakit ay dinidisiplina ng Diyos? Sabi sa Hebreo 12:5-6, my son, do not make light of the Lord's discipline. Huwag daw natin baliwalain yung disiplina ng Diyos. And do not lose heart when He rebukes you. Kapag kinokorek ka ni Lord, huwag kang madadown ka, so huwag kang malulungkot. Because the Lord disciplines the one He loves. Dinidisiplina ba tayo ni Lord? Kasi mahal niya tayo eh. Amen po ba? Ganon din sa mga magulang, tama po ba? Kaya minsan, wala kang choice, kailangan mong paluin ang anak mo kasi kailangan niya madisiplina. Siyempre, hindi naman yung palo na parang hazing na puro pasana yung anak ng paa mo or binte. Yung palo lang kung saan mauunawaan niya na nagkamali siya. Ganon din ang Panginoon sa atin. May times, si Lord kinokorek tayo, dinidisiplina tayo kasi nga mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapariwara. Ang ganda nga po na sinabing quote. Sabi po dito sa quote, next slide. Sabi po ni Matthew Kelly, discipline is the guardian of freedom. Okay, mahalaga na maging malaya, pero mahalaga na sa pagiging malaya, mayroong disiplina. Kasi bakit? It ensures that you are not enslaved by your own impulses. Bakit? Ano problema sa impulses ko? Ano ba problema sa naramdaman ko? Kasi nga, hindi porket pwede, tama. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tama. Hindi porket naramdaman mo, ibig sabihin tama na yun. Diba sabi nga sa Jeremiah 17:9, sabi doon, the heart is deceitful, the heart is deceitful the heart is deceitful, tama ba? And above all is beyond cure. Who can understand it? Hindi ko sure kung tama yung terms ko, pero yun yung pinakato ng verse sa Jeremiah 17:9. So dito binabanggit na dapat hindi tayo basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin, sa tibok ng puso. Hindi porket tumibok yung puso, sugod na agad. Parang sabak na agad. Hindi porket na sa unang tibok, yun may times. Minsan, attraction lang yan. Simpleng affection lang yan. Pero minsan, ikaw lang nagpapatindi ng emotion. Pero in reality, tanongin mo sa Lord, Lord, tama po ba to? Lord, ito yung tumibok yung puso ko, Lord Tama po ba? Ito po ba yung will nyo para sa akin? Ba dapat i-confirm natin kay Lord? Pa-validate natin kay Lord na tama ba yung nararamdaman natin? Kasi bakit? Ba't kay Lord magpapavalidate? Kasi si Lord ang creator natin. He knows best para sa atin. Amen po ba?
May palakpakan niya natin si God. Yan po yung unang point. So, kung gusto natin makalakad ng may pagsunod sa Panginoon, kailangan binabasa natin yung salita niya, minimeditate natin ito. Kaya ito yung disiplina niya sa atin. Pangalawa, be surrounded by a godly community. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good works. A good character, rather. Diba? Ito napaka-straightforward. Na daw yung mga BI sa buhay natin, sinisira nito yung magandang karakter na meron tayo nabigay ng Diyos. Diba? And in reality naman po talaga, meron mga tao sa buhay natin na yes, they will help us na maging maayos na tao, maging mas, to become a better version of ourselves. Pero merong ibang mga tao talaga sa buhay natin na minsan, ang dulot talaga ay para, masira ang ating pagkatao. Dapat kaya nating identify kung sino sila sa buhay natin. Okay, sabi nga po, to emphasize itong gusto ko i-point out, meron po akong i-share ulit. Okay, next slide. Alam po ba natin kung kailan o anong dahilan bakit ang bansang Israel at Judah during nung time nila nung mga kings sa Old Testament ay naghiwalay? Ang reason po kasi nito, sige next slide. Ang reason po kasi nito, di ba po si Haring David, nung time na naging hari siya, naging anak niya si Haring Solomon. At ang sumunod sa naging successor ni Haring Solomon ay si Haring Rehoboam. So siya po yung anak ni Solomon na pumalit sa kanya na maging hari ng Israel. So si Rehoboam, siya po ang mastermind, siya ang may kasalanan kung bakit naghiwalay ang Judah at ang Israel. Ngayon, bakit? Tingnan natin. Sabi sa 1 Kings 12:4, ito po yung time na si Haring Rehoboam na yung nagre-reign sa Israel. Ngayon, lumapit yung mga Israelita kay King Rehoboam. Sabi nila, your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you. So, ganito yung sinasabi nila ng mga Israelita. Si Haring Solomon, nung panahon niya, pinahirapan niya kami ng husto. Pwede ba ngayon, bilang ikaw na yung hari, pwede mo bang pagaanin yung trabaho namin? Kapag ginawa mo yung magiging loyal kami sa'yo. Yan yung sabi ng mga Israelita. Ngayon, sumagot si Haring Rehoboam. Sabi niya, go away for 3 days and then come back to me. So the people went away. Sabi niya, alis muna kayo in 3 days. Mag-iisip-isip ako. Pag-iisip ako mabuti yung question niya sa akin. And then next, ang ginawa ni Haring Rehoboam, sabi niya dito, then King Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during his lifetime. Tinanong niya, how would you advise me to answer these people? He asked. So nilapitan ni Haring Rehoboam yung council ni King Solomon. Imagine kung kilala niyo po si King Solomon po, noong time niya siya yung naging pinakamatalinong hari. Kung bakit naman hindi siya magiging matalino? Kasi binilis siya ni Lord ng matalinong pag-uutak. Kaya kasi sa katalinuhan niya, diba, sa panahon ni Haring Solomon, walang gera nangyari. Sa panahon ni Haring Solomon, wala nang gera nangyari. Yun pa yung naging moment na naging mayaman ng bansang Israel. So sa situation ni Rehoboam, parang tinatamasan niya kayo yung magandang tinatag ng tatay niya. At syempre, malaking bagay doon, yung council, hindi kayang gawin yun na mag-isa lang ni Haring Solomon. Meron siyang council na ako naniniwala na napasahan din ng hindi ng wisdom ni Haring Solomon. Kaya tama lang naman talaga na sila yung unang nilapitan ni Haring Rehoboam. The next sagot ng elders, sabi nila, if today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants. Sabi ng elders, sagutin mo yung tanong nila, ibigay mo sa kanila yung hinihingi nila. Kung gusto nila pagana yung trabaho nila, ibigay mo sa kanila. Bakit daw? Kasi sa pamamagitan nito, ma-ensure mo na magiging loyal sila sa'yo. Pero, sa verse 8, makikita natin na si Haring Rehoboam, hindi niya tinanggap yung verse 8 na bro. Yan. But Rehoboam rejected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him. Nireject niya. Hindi niya tinanggap yung payo ng mga matatanda at sinabi niya, lumapit siya sa mga bata na nag-serve sa kanya na lumaki kasama niya. Parang ganito lang yun. Sa isang barkada, minsan merong kung sino yung mapera, yun yung pinisunod ng lahat, pinapakinggan nila. Eto, hari siya. Pero ibang level na yun, hari yun. Kumbaga, yung mga nakapaligid sa kanya na servants niya, mga tawag dito, saling ket-ket lang. Okay, parang may mga sip-sip doon sa hari.
Magpapasipsip sila. Ngayon, alam nila na hindi nagustuhan ni Haring Rehoboam yung sagot ng elders. Kaya bibigay nila kung ano yung sa tingin nila na nagugustuhan ni Rehoboam para sa part nila. Para maging okay sa kanila. Next. Sabi ka dito, he asked them, what is your advice? How should we answer these people who say to me, lighten the yoke your father put on us? Kung makikita natin dito, kaya nang tinanong niya elder, sabi niya, how should you answer these people? Ngayon, tinanong niya yung mga barkada niya, how should we? So dito pa lang decided na siya kung sino ipapakinggan niya. Yung una tinanong niya, sila lang. Kaya ikaw, paano niyo sila sasagutin? Ngayon, tanong niya yung barkada niya, sa tingin niyo, paano natin sila sasagutin? Di ba? Magkaiba yung approach. So dito pala makikita natin na si Haring Rehoboam, decided na talaga kung sino ipapakinggan niya. Sabi nga, verse 10, the young men who had grown up with him replied, these people have said to you, your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter. Now tell them, my little finger is thicker than my father's waist. Ganon kaya kakapal yun. Di ba? Para sabi yung may liit daw niyang daliri, mas makapal pa sa bewang ng tatay niya. So ano ibig sabihin nun? Mas mabigat ang kamay, sabihin mo sa kanila, mas mabigat ang kamay ko kay Haring Solomon. Diba? Next slide, sabi sa verse 11, my father laid on you a heavy yoke, I will make it even heavier. My father scourged you with whips, I will scourge you with scorpions. Diba malupit tong si Rehoboam eh. Diba malupit yung mga advisor niya, yung mga tropa pips niya. Diba ano sabi sa kanya, sabihin mo sa kanila, mabigat kamay ni Papa, mas mabigat sa akin. Nahihirapan na ba kayo dun sa whips? Tignan nyo yung scorpion. Hintayin nyo lang. Parang may tinakot niya pa. Parang, merong iba ganun, parang pag bida-bida ka, parang minsan, nagiging ganun yung dating sa'yo. Parang, sige, baka isipin nila masyado ka mabait. Pakita mo sana hindi ka mabait. Para talagang makinig sila sa'yo. Ganun yung siguro ng mindset nila eh. Ngayon, tanong tayo, verse 14. Dumating na yung mga Israelita. After 3 days, hiningin nila yung sagot ni Haring Rehoboam. He followed the advice of the young men and said, my father made your yoke heavy, I will make it even heavier. My father scourged you with whips, I will scourge you with scorpions. Next. When all Israel saw that the king refused to listen to them, they answered the king, what share do we have in David? What part in Jesse's son? To your tents, Israel. Look after your own house, David. So the Israelites went home. So parang sinabi ng mga Israelita, dahil ayaw mo kami pakinggan, bahala ka ngayon sa buhay mo. Maghari ka mag-isa dyan sa Judah. Kami mga Israelita, kami bahala sa sarili namin. Ito yung part na kung saan, ibang hari na yung inanoint nila. Hindi na nila pinakinggan sa Rehoboam. And then, next, sa verse 17, but as for the Israelites who were living in the towns of Judah, Rehoboam still ruled over them. So, naging naging teritoryo na lang ni Rehoboam, yung Judah na lang. Yung buong Israel, hindi na. So, parang southern part ng Israel yung Judah eh. So, ganun yung nangyari, na-divide sila. And then, sabi mga verse 19 sa last, so Israel has been in rebellion against the house of David to this day. Biro mo dahil sa maling tao yung pinakinggan ni King Rehoboam, nasira ang bansang Israel. Alam niyo po, kahit tayo na simpleng tao lang, malaki yung epekto sa buhay natin ng mga tao na pinapakinggan natin. Ngayon ang tanong, sino yung mga tao na pinapakinggan natin sa buhay natin? Kaya magandang example nyo kay King Rehoboam. Sino yung mga tao na nagtutulak sa atin na gawin ng isang bagay, nagiging inspirasyon sa buhay natin para magdesisyon, para gawin yung isang bagay? Sino sila? Sabi na next slide, you need godly companions. They will be an inspiration to you to follow Christ. Kailangan natin ng godly companions. Hindi sinasabi dito ng perfect Hindi sinabi dito ng perfect kasi tayo bilang sumusunod kay Lord. Alam natin marami pa rin tayong pagkukulang. Pero anong difference? Sumusunod tayo kay Lord, kay Christ. Ngayon ang tanong, sige next po. Sino ba ang mga godly companion? Number 1, malalaman natin ng isang tao ay godly companion kapag siya ay uncompromising. Hindi siya kumukompromiso. Baka niya mag-stand sa dapat, sa tama. So anong totoo? Kahit anong mangyari, hindi siya ma-waver na kung ano mang mga temptation sa buhay niya, kaya niya mag-stand out. Hindi lang siya basta-basta magpapadaloy sa agos ng mundo. Sabi nga ng Psalms chapter 1, verse 1 to 2, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So sino yung mga uncompromising na tao? Sila yung mga tao na pinipili nila na mag-stand sa truth, na mag-stand sa kung ano yung gusto ni Lord.
Na kahit hindi sinasabi dito na hindi po tayo na-encourage na hindi ko sinasabi na wag kayo makasalamuha sa iba na pag Christian nyo na pakisamahan nyo, hindi po ganun. Exclusive. Para na special tayo na tao. Hindi naman eh. Lahat tayo nagkukulang, nagkakamali. Ang kaibahan lang, pinipili natin na meron tayong Diyos sa buhay natin na magpaayo sa atin. At may mga pagkakataon sa buhay natin na may mga situation na wala kang makakasama na Christian eh. So ano mangyayari? Magiging loner ka na lang? Siyempre dapat hindi. Marunong ka pa rin makisama sa iba. Pero dapat alam mo yung limitation, yung boundaries sa mga ginagawa mo kasama nila. For example po, siyempre ako po bilang nagtatrabaho, may mga outings kami na required ng company. Siyempre pakikisama para makapag-develop ng magandang ng rapport sa iyong mga katrabaho. Kailangan makisalamuha ka sa kanila. At minsan, sa mga labas namin, siyempre, hindi mawawala ang inuman. Di ba? Pag may inuman, sasabihin nila sa, OJ, shot ka muna. Ano ka ba? Sige na nga. Siyempre, hindi po. Di ba? Siyempre, hindi tayo shot. Alam naman natin. Alam niyo, nakwento ko na ito before pa, ikwento ko na lang ulit. Meron pang scenario dati nung first time ko sumama sa mga katrabaho ko. Alam nila na hindi ako umiinom. Pinilit nila ako umiinom. Alam mo na, nawakan nila yung braso ko. Parang nilak akong ganyan. Tapos yung isa binubukas yung bibig ko para lang painumin ako. Tinawag ko yung manager namin. Boss, yung ginagawa nila sa akin, no? Kasi pinigilan, di ba? Sa nung pinigilan nila ako. Balik ako sa kwarto, nagtago na ako. Baka mamaya hindi pa ako tigilan, eh. Pero hindi ibig sabihin noon, FO na kami. Hindi yung friendship over na. Kaibigan ko pa rin sila. Alam ko lang hanggang saan yung limitasyon ko kung kailan ko sila papakikisamahan. Pero hindi ibig sabihin, kasi alam ko syempre malalakas na yung tama yun, mukhang matitindi yung mga ininom nila, kaya wala na sa ulirat kung ano pinagagagawa eh. Pero alam mo, syempre kaibigan pa rin natin. Diba? Hindi mo sila i-FO. Ayun nga, kaibigan pa rin. Yung isa nga doon, siya pa yung nagpapasok sa akin minsan sa ibang mga trabaho na ina-apply niya. Lagi niya ako ni-invite, Jay, meron kaming ganito, baka gusto mong sumama sa akin, meron kaming opening na ganito, ganyan. Kasi nga kaibigan ko pa rin. Hindi mawawala yan. Pero yun nga, dapat sa atin, marunong tayong mag-stand kung kailan dapat sa tama at kung kailan dapat sa mali. Hindi dapat sa mali. Alam natin kung kailan mag-yes, kailan mag-no. Amen po ba? Pangalawa, sabi po dito, honest with you. Maghanap tayo ng godly companion na magiging totoo sa atin. Sabi po ng verse, Proverbs 27 verse 5 to 6, an open rebuke is better than hidden love. Wounds from a sincere are better than many kisses from an enemy. Mamili kayo ng tao na makakasama nyo, na pakikinggan nyo, na talagang kaya sabihin sa inyo kahit masakit, pero kailangan. Di ba po, sa isang sugat, para mabilis gumaling, kailangan mo lagyan ng kundi betadine, alcohol. Minsan makirot no, pag nilalagyan. Pero alam mo naman na kailangan. Kasi nga, yun yung magpapagaling eh. Minsan kahit masakit, lalo na kapag medyo maluba yung sugat, tas bubuhusan mo ng alcohol, nako. Baka maiyak ka sa sakit eh. Pero alam mo naman, kaya mo ginawa yun para mas mabilis gumaling yung sugat. Alam mo, minsan meron po tayong mga, ano ba yung term? Meron tayong mga pag-uugali na parang kasing tindi ng sugat. Na kailangan na natin ng isang kaibigan na parang alcohol, na kailangan natin pakinggan para maiayos yung sugat na yun. Maiayos yung mali sa atin na kailangan i-correct. Alam niyo po, minsan si Lord nag-aalaw ng mga tao sa buhay natin. Pinapakilala sa atin ni Lord kasi yun yung gagamitin niya para ayusin tayo. Amen. At sana po, tayo, bilang mga Christian, let's pray na sana maging ganun tayo sa ibang tao. Na tayo yung magamit ni God sa iba na para, alam niyo yun, maging, maging alcohol sa mga sugat nila sa puso. Amen po na, minsan, kailangan nila makarinig ng masakit, pero yun yung kailangan talaga nila eh. Para gumaling sila. Para gumaling yung sugat. Alam niyo po, bago tayo maghanap ng godly companion, make sure na ikaw sa sarili mo, godly companion ka. Make sure na ikaw number one na uncompromising. Make sure na ikaw ay honest ka rin sa mga kaibigan mo. Kasama natin sa light group, kaya nga tayo dito sa loob ng simbahan, we are encouraging every one of us na mag-involve tayo sa light group. Maghanap ka ng grupo na kung saan ka dapat mabibilong na kasi for sure na yun yung gagamitin sa'yo ni Lord na matulungan ka. Again, we are not perfect. Diba? Malaki ang chance na bawat isa natin nagkakaroon ng pagkakamali. Kahit ako po, I admit, nagkakaroon pa rin po ako ng mga pagkukulang. I admit, may mga tao na naiinis pa rin sa attitude ko. Minsan, hindi natin kaya i-please ang lahat eh. Diba? Pero ang good thing dito, lahat tayo merong united heart na gusto natin magpa-correct sa Diyos. I admit, hindi ako perfect, pero si Lord, inaayos ako at nagpapayos ako sa Kanya. Sana po maging ganun din tayo. Amen. Sa panguli,
helps you grow. Sabi nga po ng Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Maghanap po tayo ng tao na alam natin makakatulong sa atin para mag-grow tayo. Alam niyo po, nung high school days po namin, meron kaming Bible study kasama yung mga group of friends ko sa school. Kasama din sila Lester. Magkakasama kami since high school. Magkakasama na kami nila Lester. So meron kami isa sa kasama namin sa Bible study na meron pala siyang problema na pinagdadaanan. Doon sa problema na pinagdadaanan niya, nag-pray siya kay Lord kung kanino niya i-open up yun. Tapos, pinag-pray niya pala kay Lord. Doon sa prayer pala niya, ako daw pala yung lumabas. Pero dahil hindi kami close, pero friends kami, hindi nga lang talaga kami yung, siguro medyo acquaintance level, mas mataas ng konti siguro. Pero friends kami nito eh. Pero yun nga, dahil nga hindi kami ganun ka-close, hindi niya in-open up sa akin yung problema. Fast forward, naging mag-schoolmate kami ng college. Nagulat ako, out of the blue, bigla niya akong chinat, nag-PM siya sa akin. Niya, Jay, kita tayo sa library. Sabi ko, sige, punta kami sa library. Tapos yun, kinento niya sa akin. Kinento niya sa akin na meron siya pinagdadaan. Sabi niya, nung high school daw siya, ganito yung na-experience niya. Tapos, nag-pray daw siya kay Lord kung sino yung kakausapin niya. Kasi alam daw niya, kailangan niyang i-open up yung na-experience niya para matulungan siya magbago. Ngayon, nagsulat daw siya ng mga pangalan. Isa daw yung pangalan ko. Pinag-pray niya. Bago siya bumunot, nag-pray daw siya, Lord, kung sino yung mabubunot ko dito, siya po yung dapat kong kausapin. Nabunot niya ako. Ayun, dahil di kami close, hindi niya ako nilapitan. Tapos, lumipas sa ngayong college, nung naging college na kami, sabi niya, matindi pa rin yung pinagdadaanan niya, hindi pa rin nawala. Lalo siya nakundig na kailangan kausapin ko na si AJ. So, kaya doon niya ako kinausap. Yun yung reason kaya niya ako nilapitan. Ngayon, nung nagka-usap kami, problemado pa rin. Na-joke lang. Hindi ko lang kung ano na po nangyari. Ang ginawa ko na lang, kasi meron po siya pinagdadaanan na hindi ko po talaga na-experience. Wala po akong mabigay na relatable advice sa kanya. Kasi hindi ko po na-experience. Ang ginawa ko na lang po, nagbigay po ako sa kanya ng libro na I think makakatulong sa kanya. Ayun. Minsan po, alam niyo po, may mga tao sa buhay natin na minsan, ano ba, po, sa loob ng simbahan, nakikita tayo, baka hindi tayo aware, may mga tao sa paligid natin na ino-observe yung klase ng buhay na meron tayo. Kasi, for them, may chance na for them, we are an inspiration sa kanila. Hindi nila sabihin, basta binabantayan ka lang nila na kung paano ka magsalita, kung paano ka magdesisyon, kung paano ka kumilos, kung paano ka mag-isip. Kasi nahihinging inspirasyon ko nila kung paano rin sila. Minsan may mga ganun talaga na situation na may mga tao kapag nakita ka nila, feeling nila lumalakas sila kay Lord. Lalo na kapag nakita nila na okay ka rin. May mga ganun tao, minsan hindi natin may iwasan. Kaya nga, totoo yung kasabihan na hindi mo pwedeng sabihin na kapag meron kang ginawa, ikaw lang yung masasaktan, ikaw lang yung mapapahamak. May mga tao sa paligid mo na madadamay. Siyempre, nandiyan yung mga pamilya mo, yung immediate family mo, kaya yung close, yung mga friends mo. At the same time, yung mga tao na naglo-look up sa atin. Diba? Na tinitingnan nila na nagiging inspiration yung buhay natin sa kanila. Kaya nga po, alam niyo po, sa bawat isa sa atin, ako naniniwala na, na bawat isa sa atin tayo yung mga godly companion. Baka di lang tayo aware. Make sure natin na sa ibang mga tao, maging godly companion talaga tayo. And if ever man na meron tayo mga group of people na sinasamahan, make sure natin kung alam mo ikaw ay hindi pa spiritually strong, sa tingin mo ikaw yung klase ng tao na madaling dumaloy sa agos, magpaagos sa takbo ng mundo, I advise to you, ang gusto kong advice sa iyo kapatid, lumayo ka muna sa mga possible na maging BI sa iyo. Kasi lalo na kung alam mo hindi mo kaya mag-stand sa truth, sa kung anong dapat, ikaw pumili na dumistansya. Pero if you know, sarili mo na establish ka na kay Lord, then go ahead, nakisalamuha ka sa kanila, pero make sure na hindi ka mag-compromise kasi ikaw yung magiging light sa kanila. Ikaw magiging asin at ilaw sa kanila. Amen po ba? Palapakan natin si God. Sabi nga po na ating quote, sabi ni Christy Evans, good companions are like stars. You may not always see them, but you know they're always there. Ito daw yung good companion. Sila yung mga tao na hindi kailangan kasama mo araw-araw. Hindi kailangan sa lahat ng happenings kasama mo sila. Pero, itong sigurado, sa oras na darkest moment ng life mo, magliliwanag sila sa buhay mo. Good companion sila Godly companion sila. Na sila yung mga sigurado na kapag problemado, kapag nilapitan mo, magbibigay sa'yo ng tamang advice. Na alam mo na ibibigay sa'yo yung advice, hindi ikakasira mo. Yung advice na ibibigay nila na makakatulong sa'yo para mas maging ma-resolve ng maayos yung problema na yun. Amen po ba? Kaya nga po, I encourage you guys na maging godly companion tayo. At the same time, magganap tayo ng godly companion na dapat nating samahan. Amen? Sa panghuli po natin,
giving up your own way. But then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Matthew 16:24. Sa panghuli po, alam niyo po, walang ibang best way para masunod natin si Lord everyday, para maging obedient tayo sa Kanya araw-araw. Walang ibang best way kundi i-give off natin yung sarili natin. Denying ourselves. Kailangan nating huwag piliin yung gusto natin. Kailangan nating bitawan yung mga bagay na sa tingin natin magpapasaya sa atin, na marahil hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. Meron po akong tanong. Ano ang first step para maging tree ang isang seed? Hindi po yan end, ang isang seed. Paano po ba magiging puno ang isang buto? Ano po ang kailangan gawin? First step. Kailangan diligan. Ano pa? Kailangan itanim. Kailangan mo munang ibaon. Kailangan mo munang, kailangan mo munang ilibing yung buto bago siya maging puno. Kasi pag dilibing mo na, saka mo siya didiligan, lalagyan mo ng pataba para mag-grow. At imagine nyo yung buto, pero yung maliit na buto, bilang magiging isang napakalaking puno. Paano nangyari yun? Alam nyo po ba na tayo sa harapan ng Panginoon ay parang mga buto rin? Na nasa loob natin, napakalaki ng potential. Maraming possibilities na nakatago, na kailangan mabuksan. Sa paanong paraan, kailangan natin matanim sa Panginoon. At para matanim tayo kay Lord, kailangan natin i-give up yung ating sariling kagustuhan. Next slide. Sige, next slide mo pa. Sabi ni Rick Warren, sabi niya, obedience to God's will is the key to unlocking the doors of His promises in your life. Alam niyo, si Lord na nag-set ng plano sa buhay natin. Sigurado, alam ni Lord yung best para sa atin. At panigurado na kay Lord ng susi para ma-unlock yun. Paano ma-unlock yun? Kailangan matuto tayong sumunod. Magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung gusto ni Lord na lakaran natin? Tingnan natin mabuti. Alam niyo, may mga tao na makita nila good testimony sa kanilang lakad sa Panginoon. It's good na ma-inspire sa kanila. Pero mas okay kung tayo magbibigay ng inspirasyon sa iba na alam mo, merong magandang lakad sa faith niya kay Lord. Hindi sinasabi na palaging smooth sailing lang. Malaki ang chance, laging siguro na malalaki ang agos ang buhay na pinagdaanan, pero ang mahalaga doon na overcome. Di ba po? At malaking bagay doon yung pagpapasakop natin kay Lord. Kaya nga po, sabi nga po ng kanyang salita. Sabi sa Galatians 2, verse 20. Ito po yun na namin, memory verse namin ng light group namin ngayong month of February. Sabi, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Si Lord, sabi dito, Christ lives in me. Kailangan, kung gusto natin mag-give up yung ways natin, kailangan si Lord ang nabubuhay sa atin. Anong tawag doon? Next slide. Tawag po doon ay Christ-likeness. Christ-likeness refers to the process of becoming more like Jesus in character, attitude, and behavior. So, yung pagiging Christ-like daw, hindi ito yung kailangan maging Diyos ka rin. Kailangan ipako ka sa krus, katulad ng ginagawa ng iba kapag Semana Santa. Problema sa iba, kulang. Pagkapako, hindi nila pinapatay. Di ba dahil papatayin yan sa huli? Pero hindi nila ginagawa eh. Di ba? Pero kasi siyempre, alam natin hindi tayo Diyos eh. Kapag namatay ka, hindi ka sure kung mabubuhay ka pa ulit. Di ba? Pero hindi natin kailangan gawin yung mga bagay na yun para lang maging Christ-like. Kasi ang gusto ni Lord ng pagiging Christ-like, ginagaya natin yung nagre-resonate sa atin, nagmamanifest sa atin, nakikita sa atin yung character, attitude at behavior ng Diyos, ni Jesus Christ. So, bibigay po ako ng ilang mga example. Yan si Lord, si Jesus Christ, siya po ay forgiving. Kahit ilang, di ba nga, kahit tayo ilang beses na tayo nagkamali, still, lumalapit pa rin tayo sa Kanya para manghingi ng sorry. Bakit ka lumalapit pa rin kay Lord? Para manghingi ng sorry. Kasi alam mo na, papatawarin ka niya. Na kahit ilang beses ka na nagkamali, hanggang humihinga ka, hanggang may buhay ka, meron kang second chance kay Lord. Hinihintay lang sa'yo ni Lord yung totoong repentance. Pero still, God is forgiving. Waiting lang siya. May times, kung lalo na kapag tayo sa situation natin, di pa talaga tayo totally, di pa talaga repentant yung heart natin, God is waiting for us. Lumapit sa Kanya maging forgiving. At dapat, at the same time, tayo bilang Christ-like, we're trying our best to become like Christ, so dapat tayo maging forgiving. Then kapag may mga tao na nakasakit sa atin, forgive. Forgive and forget. Alam natin, mahirap, di ko sinasabi napakadali. Mahirap talaga magpatawad, lalo kapag sobrang sakit yung naging dulot sa'yo. Pero si Lord nagpatawad, ikaw nga pinatawad ka niya eh. Para anong karapatan mo para hindi ka magpatawad? Diyos ka ba? Diyos ba tayo para hindi magpatawad? Kahit gaano katindi yung pinagdaanan natin, we must learn to forgive others.
Pagiging Christ-like. Next, compassionate. Ano ba pagiging compassionate? Ito yung ibang level ng kahabagan ng tawag dito ng awa. Alam mo, halimbawa, meron kang nakita na pulube, maraming sugat, hindi pa kumakain. Alam mo yung syempre, pag nakita mo yung ganung situation, di ba, masasaktan ka. So pag nakita mo, naalis ka na lang bigla, ganun ba yung pagiging compassionate? Syempre, hindi naman eh. Di ba, pag meron ka nakita na ganun sitwasyon, tutulungan mo. Parang good Samaritan, katulad ng ni Jesus Christ. Na kahit stranger yan, tulungan mo. Kasi nga pagiging compassion, hindi lang sa ganung paraan. Kapag meron ko nakita mo na kapatid na umiiyak sa problema, lapitan mo, kurutin mo para lang umiyak. Lapitan mo. Di ba sabi mo, ipanalangin mo siya, kapatid, Brad, sis, kung anong pinagdadaanan mo, si Lord nandyan para sa atin. Pagpipray kita. Kasi nga compassionate heart. Next, pagiging humble. Di ba si Lord, alam natin si God siya ang creator ng lahat. Siya ang Prince, Lords of Lords, King of Kings. Pero paano dumating dito si Lord sa lupa? Paano siya nag-entrance? Diba entrance, sir, pwedeng gawin Lord na entrance niya, may bababang comet eh. Biglang parang sobrang ninglas, bigla na lang si Lord pala yun. Pwedeng ganun yung maging entrance ni Jesus Christ, pero hindi ganun yung pinili niya. Ano pinili niya yung lowest possible way of entrance dito sa mundo. Ano yung pinanganak sa sabsaban. Ano ba yung sabsaban? Babahay ng mga hayop yun. Halimbawa, ikaw, sa mga babae, bilang isang babae, okay lang ba sa'yo, manganganak ka sa sabsaban? Kung saan nanganganak yung mga kabayo, yung mga kambing, saan sila tutulog, yung mga gusto mo, doon ka rin ba? Siyempre, hindi. Ayaw mo, kaya nga tayo pinipili natin sa hospital kasi sa hospital, sanitized, malinis. Diba, yung mga matutulog sa'yo sa delivery, talagang mga expert, mga aral ng 10 taon. Pero si Lord, sa sabsaban lang pinanganak. Diba, pagpapakita yung humility sa atin, ng pagiging humble niya. Bakit siya pumasok dito? Bakit niya pinakita sa atin ng pagiging humble? Kasi hindi siya dumating dito para ipaglingkuran siya. Dumating siya dito, kaya nga sabi pang-4, servanthood. Dumating dito si Lord para mag-serve sa iba. At as a Christ-like, we're trying to become Christ, dapat tayo maging ganoon din sa iba. We need to serve other people also. Katulad ni Lord. At sa panghuli nga, yung pagiging pure. Kung si Lord nagawa niyang mabuhay na isang tao na hindi nagkamali, sabi ni Lord, kakayanin natin sa tulong niya. Basta, piliin natin siya. Na kahit na, alam mo yun, sa paligid natin, hindi natin maiwasan na sobrang maraming, parang alam mo, kahit saan ka tumingin dito sa mundo, parang itutulak ka na magkamali. Pero si Lord, na-overcome niya yun. Sa tingin, at alam ni Lord na sa mamamagitan niya, magagawa rin natin yun. Kung talagang tayo ay magiging totoo, bukal sa puso natin, nilalapit tayo sa Kanya. Sabi nga na next verse, Romans 13:14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Alam niyo po, sa una pagiging Christ, pangalawa naman, huwag nating i-fulfill yung desires ng laman natin. May times po kasi yung alam mo yun, yung pitan ng laman kapag hinayaan mo na mangibabaw sa'yo. Minsan lang yan yung mga maikling oras lang yan. Minsan seconds or minutes lang, pero yung resulta nun sa'yo, lifetime. Yung sa simpleng pagkakamali. Dahil lang, gusto mo lang ma-fulfill yung desires mo. Na alam mo yun, sa sobrang maikling oras lang, pero yung resulta nun, grabe. Halos habang buhay na. Parang pipiliin mo ba yung ganung bagay? Kaya nga dito, sinasabi ni Lord, isuot doon natin siya, maging Christ, piliin natin maging Christ-like. Sa gayon daw, hindi natin mag-gratify o ma-fulfill yung desires ng ating mga laman. At last, ano ba ng last verse natin? Kung talaga tayo ay pipiliin natin na si Lord, kung pipiliin natin na i-give up yung ating sarili, dapat maging ganito tayo. John 3:30, He must become greater, I must become less. Amen po ba? But ang dapat maging goal natin na si Lord, every day sa buhay natin, talagang nagiging greater siya, mas nakikita siya sa buhay natin. At yung sa atin, sa part natin, nagiging less na. Inaanyo ko pong lahat na tayo po ito tumayo. Kung talaga pong tayo ay mayroon ng desisyon na sumunod sa Panginoon, dapat gawin natin yung love language niya. Kaya nga po yung conclusion natin, last verse natin, sabi sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Kung talagang mahal natin si Lord, sundin natin siya. Kung ayaw natin mabaliwala yung ginawa ng Diyos ni Christ sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sundin natin si Lord. Obey natin yung kanyang commandments. At tawag ko na po si Pastor Benji.
Purihin ng Diyos. Ayan, tapos na po yung ating series message na natin yung nurturing our relationship to God. Ay sana po sa 4 na linggo natin, lalo tayong napalapit na yung relationship naging intimate, yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Yun po yung kasing gusto natin, di ba? Yung tayo may mga asawa, meron tayong mga in relationship. Ano ba gusto natin? Malayo o maging malapit? Di ba maging malapit? Ganun din sa Panginoon. Kung ini-aim natin yon na tayo mag-asawa forever,